Ako si Lila. 30 taong gulang ako, taga-Bara sa Rizal, at hindi ko inakalang ang simpleng lakad namin ng asawa ko sa bundok ay magbabago ng takbo ng buhay ko. Si Carlo, ang asawa ko, mahilig talaga sa camping, ako naman, takot sa mga kulisap, dilim, at mga tunog sa gabi. Pero dahil sa kanya, pumayag din ako sa isang weekend trip sa Sierra Madre, kung saan sabi niya, doon daw kami makakahanap ng tunay na kapayapaan. Pag-alis namin sa Maynila, unti-unting nagbago ang amoy ng hangin, ang mga usok at ingay ng lungsod ay napalitan ng bango ng mga puno at basang lupa. Si Carlo ay nagbibiro habang nagmamaneho, umiiyak sa saya, ako naman ay halo-halong kinakabahan at nasasabi. Pagdating namin sa campsite sa Barangay San Isidro, papalubog na ang araw. Ginising naming magtayo ng tolda, ako, nakasando at shorts, may simple lang na bracelet sa pulso, si Carlo, naka-flannel at cargo pants na medyo dumi na sa dami ng lakad. Mahirap pala talaga magtayo ng tolda kapag first-timer. Pero nagtulungan kami habang ako ay nakapiring laban sa mga lamok. Nang makumpleto namin, nilagyan namin ng malambot na kumot at unan ang loob, at may maliit na lampara na nagbibigay ng malumanay na liwanag. Pinaupo ako ni Carlo at tinuro ang kalangitan, dilim na po ng mga bituin. Sobrang dami ng mga bituin dito, di tulad sa Maynila, wika niya. Napatingin ako sa langit at hindi ko maiwasang ngumiti, ang ganda talaga ng kalikasan. Pero habang nakahiga ako, may kakaibang tunog sa paligid, ang huni ng mga kuliglig at hangin na pumapawi sa init ng gabi. Ramdam ko ang halo-halong kaba at aliw. Biglang may narinig kaming iyak ng bata at mga yabag malapit sa tolda. Nakakakilabot, no, ani Carlo, pero mumingiti. Wala namang tao dito, sabi ko, ngunit nagduda na ako. Sa liwanag ng lampara, lumalabas ang mga anino ng aming mga katawan sa tolda na parang sinasayaw sa dingding. Napapahiyaw ako at tinakpan ang sarili ko ng kumot habang si Carlo ay natatawa. Relax ka, Lila, sabi niya, ang kalikasan ay parang nagtatago, pero nagmamahal din. Habang si Carlo ay pumunta sa bayan para bumili ng dagdag na gamit, nagbasa ako ng libro sa bungad ng tolda, hawak ang kalahating tasa ng tsaa. Bigla may lumapit na lalaki, mukhang isang mountaineer, may alikabok sa mukha at mapanuring mga mata. Magandang gabi, bati niya, gusto ko lang ipaalam na kapag tama ang posisyon ng araw, kitang-kita ang mga anino ninyo sa loob ng tolda. Kinabahan ako at hiniling na pumasok siya para tingnan. Totoo nga, kitang-kita niya bawat galaw namin sa loob. Nahihiya akong nagpasalamat at napailing nang siya ay tumayo at tumambay pa sa paligid. Bakit kaya hindi siya umalis? Napaisip ako. Habang unti-unting lumulubog ang araw, ang mga anino sa tolda ay nagiging mas malilinaw, parang may sariling buhay na sumasabay sa hangin. Biglang nanahimik ang lahat ng tunog sa paligid, ang puso ko lang ang maririnig ko, at ang hininga ng tolda na parang humihinga rin. Pumikit ako at nilubog ang sarili sa kakaibang pakiramdam. Pero biglang bumalik ang hangin, nawala ang mga anino, at nagbalik ang normal na katahimikan. Pagbalik ni Carlo, nagkunwari akong okay lang, pero alam kong hindi na ako magiging tulad ng dati. May kwento akong hindi pa sinasabi, isang lihim na nagmumulto sa pagitan ng liwanag at dilim. Kaya ito ang simula ng kwento ko. At sa susunod, ibubunyag ko kung ano ang tunay na nangyari sa dilim ng kagubatan ng Sierra Madre. Sino kaya ang lalaking iyon? At ano ang ibig sabihin ng mga anino na iyon? Hintayin niyo lang kasi malalaman niyo sa susunod kong kwento. Hindi ko malilimutan ang umaga doon sa aming campsite sa San Isidro. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng puno, nilalaro ang mga sinag sa loob ng tolda namin. Nakasuot ako ng simpleng puting blouse na medyo maluwag, at isang light brown na maong shorts na nagpapakita ng mga mahabang legs ko, medyo may dating, pero talagang bagay sa environment. Sa paa, naka-slip-on ako na gawa sa abaka, para kahit madulas ay may grip, practical pero may pagka-chic. Si Carlo naman, naka-cotton polo shirt na may mga bahid ng putik sa kwelyo, at maong pant na medyo kulubot pero komportable. May suot siyang lumang baseball cap na palaging nasa ulo niya kapag nagha-hike kami. Habang naghahanda siya ng almusal, naalala ko kung paano kami nagkakilala, sa isang maliit na coffee shop sa Antipolo, nagkapalitan ng ngiti habang naghihintay ng kape. Ngayon, narito kami, magkasama sa gitna ng gubat, sinusubukan ang buhay na dati ay takot akong harapin. Pinaghahalo ni Carlo ang kape, ang bango nito ay nakakapawi ng tulog at takot.
Niluto niya ang itlog at sinangag na may konting bawang, ang paborito naming simpleng breakfast, habang ako naman ay naghugas ng mga plato. Napangiti ako nang makita ang kanyang mga mata na nagliliwanag sa kasiyahan. Lila, to ang buhay. Hindi ito perpekto, pero totoo, sabi niya habang inaabot ang tasa ng kape sa akin. Nang umupo kami sa ilalim ng malaking niyog, pinakinggan namin ang mga huni ng mga ibon, ang mga tunog ay parang musika ng kagubatan, kaya lang ang puso ko ay may bahid pa rin ang pag-aalala. Alam mo, naisip ko, di ba, kung gusto nating maging survivor dito, dapat may kasama tayong beer spray, at hindi lang love lang, biro ni Carlo, tinuturo ang maliit na spray na dala niya. Tawang-tawa ako at sinagot, o kaya, magdala ka ng gutom spray, para hindi ako magutom sa gitna ng gubat. Pero sa kabila ng mga biro, ramdam ko ang bigat ng mga nangyari kagabi. Ang mga anino sa tolda, ang lalaking lumapit sa amin, at ang kanyang mga salita na parang may tinatagong kahulugan. Habang nililinis ko ang mga pinggan, napansin kong may kakaibang amoy sa hangin, hindi ang amoy ng pin at lupa, kundi parang usok ng sinusunog na damo. Napatingin ako sa paligid, pero wala akong nakita. Bumalik si Carlo na may daladalang mga bagong gamit mula sa bayan, mga karagdagang lata ng tubig, ilang piraso ng tinapay, at isang maliit na radyo. Pinag-asaran ko siya, parang naligaw ka sa sari-sari store, ah. Mumiti lang siya at nagbukas ng radyo. Bigla naming narinig ang balita tungkol sa mga nawalang hikers sa kalapit na bundok. Ang mga pulis ay nagbabala na mag-ingat dahil may ulat ng mga kakaibang pangyayari. Naging seryoso ang usapan namin. Ang dating simpleng weekend getaway ay unti-unting nagiging isang misteryo. Napagdesisyonan naming maging alerto at huwag basta-basta maglakad mag-isa. Habang pinagmamasdan ko si Carlo na masigasig sa paghahanda ng mga gamit, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Minsan, sa gitna ng katahimikan, parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa likod ng mga puno. Lila, promise, safe tayo dito, sabi niya, ngunit ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala. Ngunit paano kung mali siya? Paano kung may mga bagay sa kagubatan na hindi namin kayang intindihin? Habang papalapit ang gabi, ang mga anino ay muling nagsimulang sumayaw sa tolda namin, at ang misteryo ay lalong lumalalim. Sino ang mga nagmamasid sa amin? At ano ang tunay na kwento ng kagubatan na ito? Handa ka na ba sa susunod na kabanata? Pagdating ng hapon, sumilip ako sa salamin ng maliit na kubo na pinaupahan namin sa Barangay San Isidro. Nakasuot ako ng light green na sleeveless dress na bahagyang sumasayaw sa hangin, at ang mga paa ko ay nakasandal sa simpleng tsinelas na may floral print. Ang buhok ko, tinipunin ko sa isang maluwag na bon para hindi makaistorbo habang naglalakad kami sa paligid. Si Carlo, suot ang kanyang lumang puting t-shirt na may maliit na butas sa manggas at maong shorts na medyo mapusyaw na sa kulay, ay abala sa pag-aayos ng mga gamit namin sa labas. Siya'y may suot na bandana na nagpapakita ng kanyang matipunong mga braso, mukhang handa sa anumang laban. Habang naglalakad kami sa gilid ng lawa malapit sa campsite, napansin ko ang kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon, at ang hangin ay tila naghahatid ng malamig na bulong. Napatingin ako kay Carlo na may bahagyang pagkabahala sa mga mata. Parang ang tahimik ng lugar, no? Parang may nagtatago, sabi ko, habang hawak ang kamay niya. Ngumiti siya ng bahagya. Baka naman naghahanap lang tayo ng bagong adventure, biro niya, pero ramdam ko na hindi siya kumbinsido. Paglapit namin sa isang maliit na trail, may napansin akong mga yapak sa putik na hindi mukhang gawa ng tao. Medyo malalaki at malalim, parang iniwan ng isang malaking hayop o ibang nilalang. Anong sa tingin mo yan? Tanong ko, bahagyang nanginginig ang boses. Tumingin siya at yumuko para saliksikin ang mga yapak. Hindi ito pangkaraniwan, sabi niya, pero dapat hindi tayo magpadalos-dalos. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming marahang kaluskos mula sa mga dahon sa gilid ng trail. Bigla kaming huminto at ang mga mata namin ay nagtagpo sa dilim ng kagubatan. Lila, mag-ingat tayo, sabi ni Carlo, habang mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Hindi ko maiwasang mag-isip, baka nga may sumusunod sa amin. Hindi ito ang tipikal na wildlife na inaasahan namin. Nang bumalik kami sa campsite, napansin kong may naiwang piraso ng tela sa lupa, parang mula sa isang lumang damit, may bahid ng putik at sugat. Kinuha ko ito at pinagmamasdan habang iniisip kung paano ito napadpad doon.
Si Carlo naman ay nag-set up ng maliit na apoy habang ako'y nakaupo sa tabi niya. Ang mga daliri namin ay dahan-dahang nagtagpo sa dilim. Alam mo, Lila, minsan ang mga kwento tungkol sa kagubatan dito, hindi lang alamat lang, sabi niya, habang pinagmamasdan ang mga apoy na sumisilip sa kanyang mukha. Ano iyon? Tanong ko, medyo nanginginig. Mga kwento tungkol sa mga espiritu, mga nilalang na nagbabantay sa gubat, sagot niya, habang pinisil ang kamay ko. Hindi ko maitatanggi na may bahagi ng puso ko ang naniniwala, lalo na pagkatapos ng mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Habang tumatagal ang gabi, ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mas buhay, at ang hangin ay may dalang malamig na panghihikayat. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot, na parang may mga matang sumusulyap sa amin mula sa kadiliman. Carlo, handa ka na ba sa mga susunod na mangyayari? Tanong ko, habang nakatingin sa mga bituin na unti-unting sumisilip sa langit. Ngumiti siya ng may bahagyang lungkot, hindi, Lila. Pero handa akong harapin ito, kasama ka. At sa gabing iyon, nang kami magkahawak kamay sa loob ng tolda, alam kong hindi ito ang katapusan. May mga lihim pa ang kagubatan na nais ipakita sa amin, mga lihim na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Ano kaya ang susunod na hakbang namin sa mundong ito na puno ng hiwaga? Magiging sapat ba ang aming tapang upang harapin ang anino ng Sierra Madre? Abangan ang susunod na kabanata ng aking kwento. Habang lumalalim ang gabi sa aming campsite sa Barangay San Isidro, naramdaman ko ang lamig na sumisingit sa bawat butas ng aking damit. Nakaterno ako ng makapal na asul na kardigan na bahagyang bumalot sa aking balikat at maong na pantalon na nagbigay ng dagdag na init. Sa mga paa ko, ang simpleng rubber sandals ay hindi na sapat para labanan ang malamig ng gabi, kaya't nilapag ko ang mga medyas na may makukulay na pattern, parang Christmas lights sa Pasko, pero para sa aking mga paa. Si Carlo naman, nakasuot ng long-sleeve thermal shirt na pula at cargo pants na may mga bulsa na puno ng mga gamit. Sa kanyang lieg ay nakasabit ang isang maliit na kompas na regalo ko sa kanya nang una kaming nagkita, isang paalala ng aming mga pangarap at pakikipagsapalaran. Habang nakaupo kami sa tabi ng maliit na apoy, ang ilaw nito ay sumasayaw sa kanyang mga mata, na tila may mga lihim na gustong sabihin. Pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya, ang pagkuskos ng kanyang mga kamay upang magpainit, ang mahinang ngiti na pilit niyang pinapakita upang akitin ang aking kapanatagan. Lila, naisip mo ba kung bakit parang hindi tayo iniwan ng mga anino? Tanong niya habang hinahalikan ang kanyang mga labi. Hindi ko masagot agad. Sa halip, hinalikan ko ang kanyang mga kamay na nagpaparamdam ng init sa gitna ng lamig ng gabi. Siguro, dahil may gustong ipahiwatig ang kagubatan sa atin, bungad ko na may bahid ng pangamba at pananabik. Bigla, mula sa dilim ng mga puno, isang mahina ngunit malinaw na sigaw ang pumutok. Napatingin kami pareho, ang mga mata namin ay nagtagpo sa takot at pag-aalala. Ano yon? Bulong ko. Si Carlo, bagamat nananatiling kalmado, ay agad na tumayo. Tingnan natin, sabi niya, habang hinahawakan ang kanyang flashlight na may malakas na beam. Habang sumusunod kami sa tunog, napansin ko ang mga lumilipad na kulisap na tila naglalaro sa paligid namin, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa madilim na gubat. Ang hangin ay may dalang amoy ng lupa at kahoy na nasunog, na para bang may nagdaan na apoy. Paglapit namin sa pinanggalingan ng sigaw, nakita namin ang isang maliit na bakanting lugar na puno ng mga sanga at dahon. Sa gitna nito, may mga bakas ng isang tao, mga yapak na bahagyang nabalutan ng putik at mga luha ng ulan. Parang may nangyaring hindi maganda dito, wika ni Carlo. Habang iniisip namin kung ano ang dapat gawin, napansin ko ang isang maliit na pulang tela na nakasabit sa isang sanga, tila isang palatandaan. Kinuha ko ito at nilapit sa mukha ko, amoy pawis at usok. Muling bumalik ang mga anino sa paligid namin, ngunit ngayon, tila may mga hugis na lumalabas na mas malinaw, mga mukha ng tao na puno ng emosyon, mga mata na nagmamasid, at mga ngiti na halos maging mga luha. Lila, kailangan nating mag-ingat, mahinang sabi ni Carlo habang pinipigilan ang sarili upang huwag maalarma ako. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay na mahigpit na humawak sa akin, habang ang mga hangin ng kagubatan ay parang bumubulong ng mga kwento mula sa nakaraan. Hindi ito basta-basta camping trip na inaakala ko, wika ko, habang nilalabanan ang takot na unti-unting sumisirit sa puso ko. Habang bumalik kami sa tolda, ang mga tunog ng kagubatan ay tila nagiging mas matindi, may halong halakhak at pag-iyak, parang isang palabas na hindi namin maintindihan.
Sa loob ng tolda, habang si Carlo ay nagpapalit ng mga damit, ako naman ay nanatiling nakaupo, tinitigan ang mga anino sa pader. Ang mga mata ko ay nakatuon sa bawat paggalaw ng mga silweta, mga lihim na naghihintay na mabunyag. Lila, alam kong nahihirapan ka, sabi niya, lumapit at hinaplos ang aking buhok, pero nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Napangiti ako, ngunit sa likod ng ngiti, may tanong na patuloy na gumugulo sa isip ko, ano ba talaga ang nangyayari sa lugar na ito? Anong sikreto ang tinatago ng kagubatan ng Sierra Madre? At habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, alam kong ang sagot ay palapit na, isang lihim na magbabago sa buhay namin magpakailanman. Handa ka na bang malaman kung ano ang susunod na kabanata ng aming kwento? Abangan mo! Pagdating ng gabi, muling bumalik kami sa loob ng aming tolda. Nilagyan ko ng malambot na kumot ang ibabaw ng aking maong shorts at simpleng white tank top na bahagyang naglalantad ng aking mga balikat. Ang mga pulang labi ko ay bahagyang nagliliwanag sa liwanag ng maliit na lampara na nakasabit sa kisam. Sa aking lieg ay nakasabit ang isang manipis, gintong kwintas na regalo ni Carlo, parang maliit na alaala ng aming pagmamahalan sa gitna ng dilim ng kagubatan. Si Carlo, nakasuot ng simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon, ay nakaupo sa tabi ko, hawak ang kamay ko ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako at pag-aalala, ngunit sa kabila nito, may kislap ng tapang na nagbibigay lakas sa akin. Habang kami nakikinig sa mga kakaibang tunog ng kagubatan, ang mga huni ng kuliglig, ang malamyos na pag-ihip ng hangin sa mga dahon, at ang mga malayong sigaw na hindi namin matukoy, napansin ko ang pagbabago sa mga anino sa tolda. Hindi na sila basta mga hugis ng mga puno o mga galaw namin, tila may buhay at emosyon ang mga ito. Biglang lumitaw ang isang malaking anino ng isang babae na may mahabang buhok, nakasuot ng tradisyonal na saya at balintawak, na parang naglalakad sa hangganan ng tolda. Napanganga ako, halos hindi makapaniwala sa aking nakita. Si Carlo ay napatingin rin na may bahagyang pag-aalinlangan. Lila, tingnan mo to, bulong niya habang hinahawakan ang aking braso. Napangiti ako ng bahagyang nanginginig, parang isang espiritu ng kagubatan, sabi ko, halos hindi ko mailabas ang salita. Sa paglipas ng ilang minuto, ang anino ay nagbago ng anyo, naging isang matandang lalaki na may dalang kawayan, na tila nagbabala sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng karunungan at pagdurusa, na nagpapahiwatig ng isang matagal ng lihim. Carlo, naalala mo ba ang mga kwento tungkol sa mga tagapangalaga ng gubat? Tanong ko, habang nakatitig sa anino. Tumango siya, mga diwata at engkanto na pinaniniwala ang nagbabantay sa kagubatan, nagtuturo ng leksyon sa mga taong lumalabag. Habang ang mga anino ay patuloy na naglalaro sa mga dingding ng tolda, naramdaman ko ang isang malamig na simoy na dumaan sa aking liig, na parabang isang palatandaan mula sa mga nilalang na ito. Lila, huwag kang matakot, sabi ni Carlo, lahat ng ito ay bahagi ng kanilang paraan upang makipag-ugnayan sa atin. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi ko maiwasang mag-alala. Ang mga anino ay tila may mensahe, isang babala na dapat naming pakinggan. Tumigil ang hangin at sa loob ng katahimikan, narinig namin ang malambing na bulong na tila galing sa puso ng gubat. Hindi namin maintindihan ang mga salita, ngunit ramdam namin ang lalim ng kahulugan nito. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko habang hawak ang kamay ni Carlo. Umiti siya ng may hiwaga, marahil, tinuturuan tayo ng gubat kung paano maging matatag, kung paano harapin ang mga bagay na hindi natin maintindihan. Nang gabing iyon, habang nakahiga kami sa loob ng tolda, hindi ko maiwasang mapaisip, ang aming simpleng paglalakbay ay naging isang paglalakbay sa mundo ng mga misteryo at hiwaga, isang pagsubok sa aming tapang at pananampalataya. At sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami nag-iisa. May mga mata na nagmamasid, mga espiritu na nagbabantay, at mga lihim na naghihintay na madiskubre. Ano kaya ang susunod na hakbang namin sa gitna ng mga aninong ito? Hanggang saan aabot ang aming tapang? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng aking kwento. Handa ka na ba? Ang araw ay sumilip na sa silong ng mga puno nang magising ako mula sa malalim na tulog. Nakatambad sa akin ang simpleng puting blouse na may manipis na strap na tila bumabalot sa aking balikat, at ang maong shorts na bahagyang kumikinang dahil sa mga patak ng hamog. Sa aking mga paa, naka-comfy sandals na may maliit na butil ng kwintas, na nagbigay ng konting alindog kahit nasa gubat kami. Si Carlo naman ay naka-light gray na long-sleeved shirt,
na may mga bahid ng putik sa manggas, at maong pants na may mga bulsa na puno ng gamit. Ang buhok niya ay medyo magulo pero natural ang dating, at maisuot siyang simpleng leather bracelet na regalo ko sa kanya noong unang taon naming magkasama. Habang naghahanda kami ng almusal sa maliit na camping stove, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ang mga karaniwang huni ng mga ibon, at ang hangin ay tila may dalang lihim na hindi namin panaunawaan. Lila, mukhang may bago tayong bisita, sabi ni Carlo habang tumitingin sa gilid ng kagubatan. Tumango ako at nilapitan namin ang pinanggalingan ng mga yabag. Sa di kalayuan, may nakita kaming isang matandang babae na maisuot na tradisyonal na barot saya, nakasuot ng payong nayari sa dahon at maihawak na basket na puno ng mga halamang gamot. Magandang umaga, bati niya nang may malumanay ng ngiti. Ako si Aling Manang, taga-barangay dito. Napadaan lang ako para magbigay ng paalala. Napatingin kami kay Aling Manang na tila may dalang bigat sa kanyang mga mata. Ang gubat na ito ay hindi basta-basta lugar, patuloy niya, may mga lihim itong tinatago, at may mga nilalang na nagbabantay dito. Kayo, mga bata, ay dapat mag-ingat at igalang ang kalikasan. Habang nakikinig kami, naalala ko ang mga anino at mga kakaibang pangyayari ng mga nakaraang araw. Hindi ito basta mga kwento lamang. Nag-alok siya ng ilang halamang gamot at saan nagawa sa dahon ng tanglad at pandan na sinabing makakatulong sa amin na manatiling ligtas at alerto. Habang umiinom kami ng tsaa, napansin ko ang malalalim na linya sa mukha ni Aling Manang, mga marka ng panahon at karanasan na nagsasalaysay ng mga kwento ng kagubatan. Maraming mga nawala na dito, mga taong hindi nakinig sa babala ng gubat, sabi niya nang may kalungkutan. Hindi ito lugar para sa mga pusong natatakot, ngunit para sa mga may tapang at respeto. Pagkatapos ng aming maikling pag-uusap, nagpaalam si Aling Manang, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa isip namin, isang paalala na ang aming paglalakbay ay hindi basta-basta adventure lamang. Habang bumabalik kami sa campsite, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na dala namin, ang igalang at pakinggan ang mga tinig ng kalikasan. Si Carlo ay umiti at hinawakan ang aking kamay, Lila, magkasama tayo sa laban na ito. Hindi tayo mag-iisa. At sa araw na iyon, habang ang araw ay sumisiklab sa mga dahon, alam kong ang aming kwento ay patuloy na magbubukas ng mga misteryo, at ang kagubatan ay magpapaalala sa amin ng kahalagahan ng tapang, pag-asa, at pagmamahal. Ano kaya ang susunod na hamon na haharapin namin? Huwag kalimutang abangan ang susunod na kabanata ng aking kwento. Sa dapit hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok, naglakad kami ni Carlo sa gilid ng isang maliit na ilog na dumadaloy malapit sa aming campsite. Naka-light blue na sleeveless top ako na bahagyang sumasayaw sa hangin, at isang maong skirt na may puting bulak na detalye sa gilid, simple pero nagdadala ng kakaibang alindog sa paligid ng kalikasan. Sa paa ko, ang mga beige na sandalyas na may manipis na strap ay komportable sa maalikabok na daan. Si Carlo, nakaputing polo shirt at maong shorts, ay maihawak na maliit na kamera. Gustong-gusto niyang kuhanan ang bawat sandali ng aming paglalakbay. Ang kanyang buhok ay medyo magulo dahil sa hangin, pero ang mga mata niya ay nagliliwanag sa tuwa at pananabik. Habang naglalakad kami, napansin ko ang mga kakaibang marka sa mga puno, mga ukit na tila mga simbolo, mga hugis na hindi ko maintindihan. Carlo, tingnan mo ito, tawag ko, habang nilalapitan ang isang malaking puno na may mga kakaibang guhit sa balat nito. Lumapit siya at inaral ang mga ukit, parang mga sinaunang simbolo ito. Baka mga palatandaan mula sa mga tao na nanirahan dito noon, paliwanag niya. Habang pinag-aaralan namin ang mga ukit, biglang may narinig kaming marahang kaluskos mula sa likod ng mga dahon. Huminto kami at tumingin sa direksyon ng tunog. May isang maliit na nilalang na mabilis na tumakbo palabas, isa itong unggoy na may puting balahibo sa tiyan, na tila may dalang kakaibang enerhiya. Aba, ang cute naman, sabi ko, habang tinuturo ang unggoy. Parang gusto kitang dalhin sa Maynila para ipakilala sa mga kaibigan ko. Ngumiti si Carlo, baka gusto niya rin makita ang syudad, pero sa ngayon, siya ang hari ng gubat dito. Habang nagpapatuloy kami sa paglalakad, napansin namin ang mga bulaklak na kakaibang kulay, mga alilang rosas na kumikislap sa ilalim ng dulo ng araw. Lila, hindi ko pa nakita ang mga bulaklak na ito sa Maynila, sabi ni Carlo, hinahaplos ang mga petals. Naramdaman ko ang kapayapaan na dala ng lugar, pero may bahagi ng puso ko na nananatiling alerto.
Hindi lahat ng bagay dito ay puro saya, may mga lihim na nakatago sa likod ng kagandahan. Pagbalik namin sa campsite, si Carlo ay nag-ayos ng mga gamit habang ako naman ay naghanda ng hapunan. Naka-light sweater ako na bahagyang bumabalot sa aking katawan na nagbibigay ng konting alindog sa malamig na hangin. Sa mga kamay ko ay hawak ang mangkok ng mainit na sabaw na may sabaw ng manok at gulay. Habang kumakain kami, napansin kong naninibago si Carlo sa isang sulok ng kagubatan na tila may tinatanaw na hindi namin nakikita. Carlo, may nakikita ka ba? Tanong ko habang hawak ang kanyang kamay. Ngumiti siya ng bahagyang pilit, walang anuman, Lila. Siguro, ang gubat lang ang nagpaparamdam sa atin na may mga mata na nagmamasid. Ngunit sa loob ko, alam kong may mas malalim na nangyayari, isang misteryo na patuloy na sumusubok sa aming katatagan. Sa gabing iyon, habang ang mga anino ay naglalaro sa loob ng tolda, ramdam ko ang isang kakaibang enerhiya na nagpapahiwatig na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. May mga lihim pa na naghihintay na madiskubre at mga kwentong nais isiwalat ng gubat. Handa na ba kayo upang sumama sa amin sa susunod na kabanata? Abangan ang mga susunod na pangyayari sa aming kakaibang pakikipagsapalaran. Habang papalalim na ang gabi, nagpasya akong maglakad-lakad sa paligid ng campsite upang huminga ng sariwang hangin. Nakamaong sleeveless top ako na bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat at may kasamang simpleng maong shorts na nagpapadali sa aking paggalaw. Sa mga paa ko ay ang aking paboritong tsinelas na may makukulay na strap na parang nagdadala ng konting saya sa madilim na paligid. Habang naglalakad, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na sumisipol sa pagitan ng mga puno. Ang mga dahon ay nanginginig na parabang mailihim na nais ipahiwatig. Sa dilim, napansin ko ang mga anino na sumasayaw sa liwanag ng buwan, mga hugis na parang buhay, tila mga espiritu na malayang naglalakad sa kagubatan. Biglang may narinig akong kakaibang tunog, isang mahina ngunit malalim na bulong na lumalapit sa akin. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Ang puso ko ay mabilis na kumakalabog at ang mga balahibo ko ay nanlilimahid. Nang bumalik ako sa tolda, nakita ko si Carlo na abala pa rin sa pag-aayos ng mga gamit. Naka-long-sleeved shirt siya na bahagyang nakatiklop ang manggas at maong na pantalon na medyo marumi sa dulo mula sa paglalakad namin sa gubat. Lila, nasaan ka na? Nag-aalala na ako, sabi niya nang makita akong papalapit. Umiti ako at niyakap siya ng mahigpit. May naramdaman lang ako parang may mga matang nagmamasid sa akin, bulong ko. Humawak siya sa aking mga balikat at tumingin sa paligid. Maraming mga lihim ang gubat na ito, hindi lahat ay nakikita ng mata, wika niya, pero nandito tayo para harapin ito ng magkasama. Habang nag-uusap kami, bigla naming narinig ang isang malakas na kaluskos mula sa labas ng tolda. Tumayo kami at nilingon ang pinanggalingan ang tunog, ngunit wala kaming makita kundi ang mga aninong naglalaro sa mga puno. Lila, huwag kang matakot. Siguro, hangin lang yan, sabi ni Carlo, ngunit alam kong hindi siya kumbinsido. Sa loob ng aming puso, parehong alam namin na ang gubat ay may mga kwento na hindi pa namin lubos na nauunawaan. May mga nilalang na nagbabantay at may mga lihim na naghihintay na matuklasan. Habang nagbalik kami sa loob ng tolda, ramdam ko ang init ng kanyang mga kamay na humahawak sa akin, isang paalala na sa kabila ng dilim at takot, hindi kami nag-iisa. At sa gabing iyon, habang mga anino ay patuloy na sumasayaw sa pader ng tolda, alam kong ang aming kwento ay patuloy na maglalakbay sa pagitan ng liwanag at dilim, isang paglalakbay na puno ng hiwaga at pag-asa. Ano kaya ang susunod na kabanata ng aming buhay sa gitna ng kagubatan? Handa ka na bang sumama sa amin sa susunod na yugto? Abangan! Sa huling liwanag ng araw, habang papalubog ito sa likod ng mga bundok ng Sierra Madre, naghanda kami ni Carlo para sa aming huling gabi sa campsite. Nakapula akong simpleng blouse na may maluwag na manggas na bahagyang bumalot sa aking balikat, at maong na palda na abot ni ang haba, angkop sa malalamig na hangin ng gabi. Sa paa ko, nakasandalyas na may manipis na strap na nagbibigay ng kaunting alindog habang naglalakad ako sa damuhan. Si Carlo naman ay nakasuot ng kulay navy na long-sleeved shirt at maong na pantalon na medyo kupas na sa kulay, tanda ng dami ng aming mga lakad. May suot siyang maliit na pendant na gawa sa kahoy, na palaging nakasabit sa kanyang liig, parang isang anting-anting na nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang nilalakad namin ang paligid ng campsite, napansin namin ang kakaibang katahimikan na bumalot sa lugar.
Wala ang mga huni ng mga ibon at kuliglig, tila ang buong gubat ay humihinga ng dahan-dahan, naghahanda para sa isang mahalagang pangyayari. Biglang may narinig kaming mahihinang bulong na pumailan lang sa hangin, parang mga sigaw ng mga nawawalang kaluluwa. Napabuntong hininga ako at niyakap si Carlo ng mahigpit. Lila, nandito tayo para harapin ang lahat ng ito, hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang mga taong handang matuto, malumanay niyang sabi. Pagbalik namin sa tolda, habang inaayos namin ang mga gamit, napansin kong may kakaibang liwanag na sumisilip mula sa gilid ng gubat. Lumapit kami at nakita ang isang maliit na apoy na tila inalay ng mga espiritu ng gubat. Parang isang paanyaya, wika ko, isang hudyat na may nais silang iparating. Sa gitna ng gabi, habang kami nakahiga sa loob ng tolda, napansin namin ang mga anino na muling naglalaro sa pader. Ngayon ay mas malinaw at mas makulay, na parang mga larawan mula sa isang lumang pelikula. Nakita namin ang kwento ng mga tao na nanirahan dito noon, ang kanilang mga saya, lungkot at pakikipaglaban. Lila, ito ang tunay na diwa ng lugar na ito, sabi ni Carlo, isang mundo kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo. Habang pinagmamasdan namin ang mga anino, naramdaman ko ang malamig na haplos ng hangin, na tila isang paalam mula sa mga nilalang ng gubat. Hindi ito ang katapusan, bulong ko, ito ay simula ng isang bagong yugto. At sa pagpatak ng huling sandali ng gabi, alam naming ang aming buhay ay hindi na magiging pareho, isang kwento ng tapang, misteryo, at pag-ibig na patuloy na bubukas ng mga bagong pahina. Ano kaya ang mga lihim na naghihintay sa amin sa hinaharap? Ano ang mga bagong pakikipagsapalaran na kakaharapin namin? Abangan ang huling bahagi ng aking kwento. Ang huling gabi namin sa Sierra Madre ay puno ng kakaibang tensyon at katahimikan, parang may mga mata na sumusulyap sa amin mula sa dilim, at mga aninong naglalakad sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Nakaputi akong maong na blouse na may manipis na strap, na bahagyang sumasayaw sa hangin, at isang maong shorts na nagpapakita ng mga mahabang binti ko. Sa mga paa ko, ang simpleng sinelas na may bulaklak na disenyo ay nagbibigay ng konting ginhawa sa malamig na lupa. Si Carlo naman, naka-dark gray na long-sleeved shirt at maong na pantalon, ay nakaupo sa tabi ko, hawak ang kamay ko ng mahigpit. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at takot, habang ang mga labi niya ay bahagyang nanginginig. Habang nakahiga kami sa loob ng tolda, naramdaman ko ang malamig na simoy na dumaan sa maliit na siwang ng zipper, dala ang amoy ng lupa at mga lumang kwento ng kagubatan. Biglang may narinig kaming mahina, ngunit malinaw na bulong, parang mga tinig mula sa nakaraan, mga lihim na nais iparating. Lumapit si Carlo at niyakap ako ng mahigpit. Lila, ano man ang mangyari, magkasama tayo. Napikit ako at niyakap din siya pabalik, habang ang mga anino sa paligid namin ay nagsimulang maglaro ng masigla, parang isang sayaw ng mga espiritu. Sa dilim ng gabi, isang matalim na sigaw ang pumukaw sa aming mga pandinig. Tumayo kami ng bigla at nilingon ang pinanggalingan ang tunog, ngunit wala kaming nakita kundi ang tahimik na gubat na puno ng mga lihim. Nang bumalik kami sa loob ng tolda, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi nagtatapos dito. May mga bagay na hindi namin pa naunawaan, mga misteryo na naghihintay na malutas, at mga lihim ng gubat na patuloy na magpapabago sa amin. Habang ang mga unang sinag ng araw ay sumisiklab sa labas, alam kong ang aming buhay ay nakaamba sa isang bagong simula, isang paglalakbay na puno ng tapang, pag-asa, at mga kwentong magpapatuloy sa kabila ng dilim. At sa pagtatapos ng gabing iyon, ay isang tanong na nanatili sa aking puso. Ano ba talaga ang naghihintay sa amin sa likod ng mga anino? At handa ba kaming harapin ito? Ito ang simula pa lamang ng aming kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Abangan ang mga susunod na kabanata ng aming buhay sa gitna ng Sierra Madre.